ulo ng ating mga balita. Motorcade Caravan para sa 3 araw na National Vaccination Day isinagawa sa Marinduque. COVID-19 update sa probinsya, alamin. Dating spokesperson ni Duterte, best bet si Bongbong Marcos. 3 araw na bakunahan o marangkada na. 20 milyong pisong halaga ng tulong ng DSWD sinimulan ng ipamigay sa Romblon. COVID-19 Omicron variant lumaganap na sa buong mundo. Line-up ng Ascal sa AFF Suzuki Cup 2020 nananatiling malakas. Gigi Delana naging open agad kay Gerald Anderson. 2 apo at lola na kuryente sa inakalang na prank. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque, alamin. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque, mga bayan ng Buak, Buena Vista, Gasan, Bugpog, Turios at Santa Cruz. Ako po ang inyo pong tagapagbalita, Adrian Rosales. Ako naman, Romeo Mataak Jr. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Bilang pakikiisa sa ginanap na National COVID-19 Vaccination Days, ngayon pong araw, November 29 hanggang December 1, 2021, ay nagsagawa ng Motorcade Caravan ang Provincial Department of Health Office of Pidoho sa buong lalawigan ng Marinduque nitong Biyernes. Ayon po kay Dr. Rachel Rowena Garcia, Provincial DOH Officer, layo ng gawain na mahikayat at mabigyan ng tamang kaalaman ang mga mamamayan sa kahalagahan ng pagpapabakuna kontra COVID-19. Samantala, bago magsimula ang caravan, ay nagkaroon ng maikling programa sa Provincial Capitol Compound na pinangunahan naman po ni Governor Presbitero Velasco Jr. Ayon po sa gobernador, mahalaga ang partisipasyon ng bawat ahensya ng gobyerno, gayon din po ng pribadong sektor at ng civic organization para po maabot ang sinasabi pong herd immunity. Sinabi rin po ni Velasco na kailangan pong magdagdag mula sa dating 3,000 daily target individual, kailangang makapagbakuna ng hindi bababa sa 10,801 katao sa Marinduque kada araw. Samantala, isang magandang balita sapagkat wala na dagdag na bagong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan sa kasalukuyan. Sa pinakahuling ulat ng Provincial Health Office na may date na November 28, 2021, ay mayroon na lamang tayong 32 na bilang ng COVID-19 sa ating lalawigan. Isa dito ay mula sa Santa Cruz, 5 sa Torrijos, 11 sa Buak, 2 sa Mugpog, 5 sa Gasan at may isa na lamang sa Buena Vista. May 3,485 na gumaling mula sa kabuuang 3,681 na tinamaan ng sakit sa ating lalawigan. Wala naman italang namatay ngayong araw mula sa kabuuang 164 na nasawi sa ating lalawigan dulot ng COVID-19.
Samantala, sa atin pong special coverage ng eleksyon pambansa 2022, inanunsyo ng dating tagapagsalita ng Malacanang na si Herminio Harry Roque Jr. na ine-endorso niya si presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na halalan 2022. Kasabay nito, sa isang liham na ipinadala ni Roque kay Marcos nitong Nobyembre 25, sinabi rin ng dating tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte na tinatanggap niya ang alok ng partido ni Marcos na Partido Federal ng Pilipinas para gawin siyang guest candidate bilang senador. Hindi naman ikinagulat ng marami ang hakbang ni Roque dahil inaasahan na umano ng BBM Sara Unit Team na marami pang susunod na personalidad ang mag-eendorso sa kanila na may alok na mapagkaisang pamumuno. Bukod sa dating tagapagsalita ng Pangulo, naging mambabatas din si Roque, law professor at isang kilalang human rights advocate. Mga kababayan, tuloy-tuloy po ang inyong ginagawang pagsubaybay, panunood sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Kung kayo po ay nakatutok na sa ating programa, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe, komento at pa-shoutout para mamaya po ay babanggitin po natin yan sa ating programa. Gayun din, pinasasalamatan natin at atin pong binibigyan ng pagpupugay ang lahat ng mga frontliners na sabay-sabay na nagbabakuna ngayon sa mga kababayan nating hindi pa nababakunahan sa sasakatuparan ng kahilingan o ng inanunsyo ng Pangulong Duterte na National Vaccination Day. Ito po ay sa pagitan o mula ngayong araw, November 29, hanggang December 1, kung saan ay inaasahan po na maraming mga kababayan nating mga Pilipino at Marinduqueño ang tatalima sa kautusan para po magpabakuna at the same time tuluyan po nating maabot ang herd immunity sa lalawigan. Magbabalik po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas makalipas lamang po ang ilang mga paalala mula po sa kagawaran ng kalusugan. Bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Samantala sa kabila ng kulang ng may 51,000 volunteers ay handa na nga po ang gobyerno sa 3 araw na National Vaccination Drive na arangkada o marangkada na simula po ngayong araw. Sinabi ni National Task Force Against COVID-19 spokesperson Restituto Padilla Jr. na ready na sa rollout ng bakunahan na tatagal hanggang Disyembre 1 ang atin pong pamahalaan. Mayroon naman silang halos 18,000 volunteers at nangako na rin ng ilang ahensya ng gobyerno na tutulong ang kanilang mga personnel. Nasa 38 million doses ng bakuna ang nakalatag para sa 3 araw na vaccination kontra COVID-19. Ayon kay Vaccine SAR at NTF Chief Implementer Carlito Galvez, target ng gobyerno na makapagbakuna kada araw ng 9 na milyong katao kaya sobra-sobra ang bakuna. Magsisilbing vaccination sites ang mga simbahan at eskwelahan. Paliwanag pa ni Galvez, nabisita na rin nila bilang preparasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Rehiyon 4, ito po yung Calabarzon at Region 3. Handang-handa na rin umano ang NTF, NGOs o mga national government organizations, volunteers para sa ikatatagumpay ng vaccination days na tinawag na Bayanihan Bakunahan. Samantala, aabot sa 37 medical team ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang idineploy sa mga liblib na lugar, kaugnay pa rin ang 3 araw na vaccination day. Ayon kay Colonel Fatima Claire Navarro, AFP Sergeant General, tutulong sila sa pagbabakuna sa GIDAS o Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o yung mga mahirap marating tulad ng mga isla, kabundukan at mga komunidad ng IPs o ng Indigenous Peoples o mga katutubo.
Anya, importanteng maipaliwanag sa mga katutubo ang kahalagahan ng bakuna sa kanilang proteksyon. Muling magkakaroon ng national vaccination drive sa December 15 to 17 para tulungan ng gobyerno sa target na fully vaccination ng 54 na milyong Pilipino sa katapusan ng taong 2021. Sa ating balitang pangrehiyon, sinimulan ng ipamigay ng Department of Social Welfare and Development Field Office Mimaropa ang pamamahagi ng 20 million halaga ng Livelihood Assistance Grant and Sustainable Livelihood Program o SLP sa 16 na munisipyo sa lalawigan ng Romblon. Unang nakatanggap ng LAG ang 80 benepisyaryo ng programa mula sa munisipalidad ng San Jose na nabigyan ng 15,000 karagdagang puhunan at sa kanilang kabuhayan na naapektuhan ng pandemya. Ito ay mula sa karagdagang pondo na binahagi ng Office of the President sa SLP upang makapagbigay tulong sa mga benepisyaryo hindi napabilang sa fiscal year 2021 targets ng programa. Sa pamamahagi ay personal na dinaluhan ni Honorable Alejandro Jesus D. Madrona o F. Madrona, Honorable Ronnie Samson, Honorable Egdon Sumbelon ng San Jose Romblon, Honorable Miss Sonia De Leon, SLP Regional Program Coordinator at si Miss Maria Christine Kamata, Project Development Officer 2, upang masiguro ang maayos na sistema sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa pangkabuhayan. Pahayag ni Congressman Eliandro Jesus Madrona bilang suporta sa layunin ng SLP na makapagbigay ng interbisyon sa mga nangangailangang mga residente ng San Jose Romblon. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng San Jose, mahigpit na pinatutupad ng SLP Mimaropa ang health and safety protocols sa pamahagi ng LAG para maiwasan ang banta na dulot ng COVID-19. Kabilang dito ang pagkakaroon ng social distancing, pagsusuot ng face mask at regular disinfection. Ang LAG ay isa sa mga recovery at rehabilitation programs ng pamahalaan na pangunahing layunin ay magsilbing tugon para sa pamilya na nanganganib, o tuluyang mawalan ng pagkakakitaan dulot nga ng malawakang deklarasyon ng community quarantine sa bansa. Samantala, dumako naman tayo sa balita sa ibayong dagat. Patuloy ang paglaganap ng COVID-19 Omicron variant sa buong mundo kung saan 13 kaso ang namataan sa the Netherlands, 2 sa Denmark at Austria. Ito ay kahit pa mas maraming mga bansa na ang nagpatupad ng mga travel restrictions laban sa mga travelers mula sa mga bansa na may presensya ng bagong variant. Sinabi ng Dutch Health Authorities na ang 13 kaso ng variant ay natagpuan sa mga tao sa 2 flight na dumating sa Amsterdam mula sa South Africa noong Biyernes. Isinailalim nito sa testing ang mahigit 600 pasahero mula sa 2 flight at natuklasan ang 61 mga kaso ng coronavirus disease. Ang pagkatuklas sa Omicron na tinawag na variant of concern noong nakaraang linggo ng World Health Organization ay nagdulot ng pag-alala sa buong mundo na maaari nitong labanan ang mga pagbabakuna at pahabain ang halos 2 taong pandemya ng COVID-19. Una itong natuklasan sa South Africa. Natukoy na ngayon sa Britain, Germany, Italy, Netherlands, Denmark, Belgium, Botswana, Israel, Australia at Hong Kong. Ang Omicron ay potensyal na mas nakakahawak kaysa sa mga naunang variant, bagamat hindi malinaw kung nagdudulot ito ng higit o hindi gaanong malubang COVID-19 kumpara sa iba pang mga strain ng virus. Mga kababayan, nandito pa rin po kayo nakatutok at kami po ay sinusundan at inaantabayanan dito po sa ating programang Balitaan sa Sentro ng Pilipinas. Mula po sa aming bulwagan ng Marinduque News Network, kami po ay naghahatid ng ganitong programa mula Lunes hanggang Biyernes. Alas 4 ng hapon at sabay na sumapsa sa himpapawid. Gamit naman po ang frequency ng Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Nakapanood po tayo sa mga bayan ng Buwak, Gasan at
at mugpog. Samantala, kung may nais po kayo na mga issue usapin na nais po nating pasadahan dito po sa ating programa, ay pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe at komento sa ating comment section box. Babasahin po namin yan sa pagtatapos po ng ating programa. At sa pagpapatuloy naman po ng balitaan, ay maghahanap buhay lamang po tayo at ibibigay po namin sa inyo ang isang paalala naman at patalastas mula po sa ating sponsor. Ito po ay ang water care dito po sa Bayan ng Buanga. Sa ating balitang pampalakasan, itinuturing pa rin ni Philippine Azkals coach Scott Copper na mayroon pa rin matinding line-up ang kanilang kupunan na sasabak sa AFF Suzuki Cup 2020 na gaganapin sa Singapore sa darating na Disyembre 5, 2021 pala ito. Ito ay kahit na hindi nakasama ang ilang manlalaro sa kanilang nais na maisali sa nasabing listahan. Paliwanag ni Copper sa nakaramihan sa mga manlalaro na hindi pinayagan ng kailang club na pakawalan. Ilang kasi sa mga hindi nakasama sa mga manlalaro sa lineup nito ng Azkal ay sina Harvey Gayoso, Manny Ott, si Carly D. Morga, Michael and Matthew Baldissimo, si Sebastian Rasmussen, Adel Yugelvic, Josh Gromen, Patrick Deito at si Randy Senator. Ayan, medyo mahirap basahin itong apelyido nito. Magugunit ang pangungunahan ni team captain Stefan Srak ang 27-man lineup kasama ng veteranong sina Patrick Reichelt, Mike Ott, Martin Istiobol, Angel Girano at Kenjiro Daniels na sasabak sa nasabing torneo. Makakaharap ng Azkal ang Singapore sa Disyembre 8, sa Timor-Leste sa Disyembre 11 naman sa Thailand at sa Disyembre 14 ganun din sa December 18 ay dyan naman sa bahagi ng Myanmar. Samantala sa ating balitang showbiz, simula December 15 ay mapapanood na sa pamamagitan ng IQEE app ang Hello Heart na pinagbibidahan ni na Gerald Anderson at Gigi Delana. Ito ang kauna-unahang acting project ng dalaga kaya aminadong kinabahan talaga siya. Matatanda ang naging contestant noong 2016 sa tawag ng tanghalan ng singer. Sumikat si Gigi sa social media dahil sa ginawang live cover ng kantang Bakit Nga Ba Mahal Kita. Bilang baguhan pa lamang sa pag-arte ay kinakailangang mag-acting workshop ang dalaga. Aminado si Gigi na talagang nakaramdam siya ng pagkailang kay Gerald Anderson dahil matagal na siyang tagahanga ng aktor. Magkahalong emosyon ang naramdaman ng dalaga nang mabalitaan ang tungkol sa bagong proyekto nito. Sa ating tampok na balita, nakuryente ang 3 katao sa probinsya ng Cotabato. Ang mga biktima ay 8 at 11 taong gulang na bata, kabilang ang kailang lola, mga residente ng barangay Baguntapay dyan sa Cotabato.
Ayon sa kanilang kaanak na si Lovinia Porales, aksidente anyang nasagi ng 11 taong gulang na lalaki ang kanyang sampayan na may live wire ng Cotabato Electric Cooperative o Cotelco. Sinalbaan niya ito ng isa pa niyang pinsan na nakuryente rin. Tinapik ng matanda ang dalawa niyang apo sa pag-aakalang na prank lamang siya, ngunit nakuryente rin ito. Sa ngayon ay patuloy ang pagpapagaling ng mga biktima sa pagamutan. Samantala mga kababayan, sa mga nag-aabang po kung ano ang lagay ng panahon dito po sa ating lalawigan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang iiral sa nalalabing bahagi ng Kabikulan, Northern Samar, Oriental Mindoro, dito po sa lalawigan ng Marinduque at Romblon. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa hilagang silangan ang iiral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Ang araw po ay lulubog alas 5:17 ng hapon. At sa kabuuan, dito po sa bayan ng Buwak, wala naman pong pag-ulan tayong naranasan. Subalit medyo maalinsangan ang ating pong panahon. Yes. At sa bahagi pong ito, mga kababayan, pasadahan na naman natin ano po yung mga kababayan natin na palaging nanunood at nakaabang sa atin pong programa. Si Tin Mandia Maming, magandang hapon po. Nanunood po ako mula po sa Lipa, Batangas. God bless. Si Rencita Pagaling, mapagpalang araw po sa lahat. Si Vilma Lope, magandang hapon po. Tanong ko lamang po kung ano po ang status ng pag-uwi ngayong Pasko. Salamat po. Sa kasalukuyan, ang umiiral po ay yung latest executive na inisyu po ng ating gobernador, Presbytero Velasco Jr. So ano po yun? Ang mga pinapayagan, of course, lahat naman po ay pinapayagang makauwi sa probinsya. Yun nga ni lamang po, yung mga nabakunahan na mga individual na pupunta po dito sa lalawigan, hindi nyo na po kinakailangan pang mag-undergo ng sabi nga po ay swab o RT-PCR o antigen test. Hindi nyo na po kailangang magpakita ng negatibong resulta ng mga nabanggit kong test kanina. Subalit, tuloy-tuloy pa rin po. Kailangan nyo pong makipag-coordinate muna sa inyong barangay na tutunguhan. Pag nakakuha na po kayo ng barangay certificate o barangay acceptance mula po sa inyong barangay o point of destination, kinakailangan po itong ipadala naman sa inyo pong municipal office na sa inyo pong munisipalidad o bayan na patutunguhan kung saan ay bibigyan po kayo ng acceptance certificate. Ano po? And then ito pong mga binanggit ko kanina, yung barangay clearance at yung acceptance certificates mula po sa inyong munisipalidad na tutunguhan ay isusumiti po sa inyo naman pong isusumiti o ipapadala po yan sa email address ng Marinduque Repatriation Team para ma-issuehan naman po kayo ng TCP o ng Travel Coordination Permit. Yun lamang po. At pag na-issuehan na po kayo nun, makakarating na po kayo dito sa ating lalawigan. Welcome back, welcome home. Yan. At partner, idadagdag din natin sa mga tagagasan ay na gustong umuwi, may mga barangay na hindi ka bibigyan ng tawag dito ng certification ng acceptance, kinakailangan ka pumunta muna sa munisipyo, tapos bibigyan ka ng papel, tapos kukuha ka na sa barangay ng sertifikasyon, dadalhin mo sa munisipyo at bibigyan ka ng kasama po yung inyong antigen, doon sa mga hindi po vaccinated. Tapos bibigyan ka po ng ganito, ng ganitong papel. And ito po yung dadalhin mo kasama yung antigen result. Dadalhin nyo po ito sa Kapitolyo. Kung hindi po kayo makakapag-email, dalhin nyo po sa Kapitolyo para makakuha naman po kayo nito pong tinatawag na TCP o Travel Coordination Permit. Yan. Para po kayo makauwi na doon po sa mga gustong umuwi sa Marinduque. Partner.
Oo, pakita nga natin, partner. Ayan. Para pa-focus nga sa camera, please. Patuto kay Sir Adrian, please, yung Ayan. camera para makita na ating mga kababayan. Ayan, gaya po Ano nito. bang tawag doon sa ini-issue ng barangay na certificate? Certification ito na pinapahintulutan ka umuwi. Ito yung acceptance. Sagasan po, may mga barangay na bago ka bigyan itong certification na ito ng barangay, ay kukuha ka muna ng papel sa munisipyo. Tapos dadalhin mo sa barangay mo na ikaw ay inapayagan. Tapos dadalhin mo ito doon sa sa munisipyo. Babalik mo sa munisipyo kasama po kung ikaw hindi vaccinated, dadalhin mo yung antigen result. Kung ikaw ay vaccinated, kailangan po ng photocopy o ng nakaprint na vaccine card mo kung ikaw ay fully vaccinated na. Then i-issuehan ka na po nito. Ito pong papel na ito. Notice of Coordination and Acceptance ang nakalagay po dito, galing po sa munisipyo po ng Gasan, at ito po dadalhin mo, magkakasama yung kopya ng antigen o kaya po nung inyo pong photocopy nung inyo pong vaccination card, at saka po ito pong clearance galing sa barangay at yung galing sa munisipyo. Dadalhin niyo po sa Kapitolyo kung kayo po ay pupunta, at mag-request po ng travel coordination permit, at ito po ang matatanggap po ninyo. Kung hindi po kayo makakapunta, pwede po kayo mag-email. At iintay nyo po yung pong confirmation na ibibigay po sa inyo ng Office of the Governor. Yan, mga kababayan, nakita nyo naman po yung kahalagahan na magpabakuna para hindi nyo na po alalahanin pa yung pagkuha ng antigen test, dahil I understand yan po ay may kaukulang bayad. So, ngayon po, idineklara po ng Malacanang bilang ang araw na ito, bukas at sa darating po na December 1 ay National Vaccination Day. So, inaasahan po mga kababayan, kung kayo po ay hindi pa bakunado, magpabakuna na po kayo para matulungan naman po natin ang ating pong pamahalaan na malabanan po ang pandemya. Ito lamang po ang tanging paraan para po tuluyan po nating mawakasan ang pandemya ang atin pong kinaharap sa kasalukuyan. So mga kababayan, at least kapag bakunado naman na po kayo, at least yung bakuna po wala na po yung bayad. O kung kayo maghahangad po na umuwi din sa probinsya, o mas at least nakakasiguro po tayo kahit papaano, dahil sabi nga po yung bakuna ang panlaban natin dito, hindi na kayo magiging carrier. Hopefully, we are praying for that. At least yung porsyento na maging carrier po kayo ay hindi na ganon kalaki kaysa sa wala talaga kayong bakuna. At the same time, may mga ayuda po na binibigay ng ating pong pamahalang panlalawigan na benepisyo para sa mga individual na nabakunahan na. So, sana po'y tumugon ng ating mga kababayan sa panawagan po ng ating pamahalaan na maragdagan po ang mga individual na mababakunahan sa darating po na 2 araw sa kabila po ito ng National Vaccination Days na atin pong isinasagawa sa ngayon. Base po sa huling tala na ipinadala sa atin ng Provincial o ng Department of Health Mimaropa, ang atin pong lalawigan ay mayroong target para po dito sa National Vaccination Days na 10,801. Okay. Supposed to be ito po'y kada araw, ang target jobs po, ang nabakunahan po ngayon ay NBD o National Vaccination Day Target Job Commitments. Dati po ay 3,000 yung atin pong quota na nakalaan sa lalawigan, pero ang kinomit po natin ay 4,000 na individual. Ang nakatanggap po ng first and second dose as of 4 p.m. ngayong araw ay 1,892. Ito po ay 47% based on commitment. So, sana po sa darating po na mga araw, sa susunod po na araw, bukas at sa makalawa, ay madagdagan pa po ito at nang maabot po natin yung ating pong target para po sa lalawigan. So nakikita ko po in terms of
percentage, nangunguna po ang ating lalawigan na nakapagtala ng based on commitments po ito 47%. Sunindan po ito ng Occidental Mindoro 43%. Yung Oriental Mindoro ay 42%, yung Romblon ay 34%, at yung Palawan ay 14%, samantalang yung Puerto Princesa ay 5%. Kaya naman, sa ating mga kababayan, sana po ay mas madagdagan pa at mas dumami pa ang bilang na ito para naman po unti-unti na talagang magbukas ang ekonomiya ng ating pong probinsya. Yan, at partner, may dagdag ko lang medyo maluwag pa rin pala sa ating lalawigan dahil may kausap tayo kanina na galing dyan sa bahagi ng Bicol Region. Yan pala, kahit po ikaw ay fully vaccinated na, ay kinakailangan pa rin magpa-antigen pagkapasok ka sa kanilang probinsya. Kaya pasalamat pa rin po tayo dahil kahit paano po maluwag-luwag po yung pagpasok doon sa ating lalawigan, lalo na yung mga fully vaccinated na, ay mas madali po kayo makakapasok at hindi na po kinakailangan ng antigen. Tama po yun, yung iba, mga kababayan natin, minsan hindi nakakaunawa, minsan hindi po nakakaintindi. Mas sa kasalukuyan po, dito sa ating probinsya, mas magaan po, yung pinapairal po ng mga guidelines. Sa ibang po mga lalawigan, as mentioned by our kabahagi po dito, Adrian Rosales, miski fully vaccinated na, kinakailangan pa rin nilang magpa-antigen, magsumite ng negatibong resulta ng kanilang antigen test. So dito po sa probinsya, hindi na po naman kinakailangan na magpa-antigen test kung ikaw po ay fully vaccinated na. Kaya naman, tuloy-tuloy po ang ating pakiusap sa ating mga kababayan. Lahat po ng ito ginagawa ng ating pamahalaan para masigurong ligtas po ang ating mga mahal sa buhay na nandirito sa ating pong mahal na isla. Ilang tulog na lamang po mga kababayan at sabi nga po ay Pasko na. 35 days to go, I understand, before Christmas. So, sana naman yung mga araw na yon bago natin ang ating dasal sa pagsalubong o sa para papalapit na taong 2022, sama-sama pa rin po tayo. Buo ang pamilya na harapin po natin ang taong 2022. Kaya, wag na pong magmatigas, wag na pong magpasaway, magpabakuna na po. Dahil yan po ang tanging paraan lamang para tuluyan po nating masawata ang problema ang ating kinakaharap sa kasalukuyan. Alright. At ganun din, ating pong binabati ang lahat po ng mga tagapanood ng Lucky 7 Channel 3. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at sa lahat po ng mga kabayan natin. Palagian po niyong i-share ito pong ating balitaan para updated po kayo sa mga balita dito sa ating lalawigan. Also, greetings po sa panonood. Nanonood pala yung ating kapulisan dyan, si Sir Elmer Manalo dyan sa Marinduque Police Provincial Office. Happy viewing po at sa lahat ng ating mga kapulisan. Binabati po natin. Alright. Also, a special shout out kay Mark Ariel Ordeliano, Lourdes Rodil, April Daryl Ordeliano Pebedal, Jane Pebedal. Special shout out din kay Jane and her family, Jairaline Recaplaza Baleros, and welcome back Sir Jason Malalad Hermosa. Welcome sa lalawigan. Okay, see you soon, and hope we could be able to have some discussion in the next coming days, or make some kwento in the next coming days. Mark Ariel Ordeliano, salamat po sa patuloy na pagsuporta sa mini project ng Marinduque News Community. Also, a special shoutout dahil binati niya, pumunta siya dito kanina, ang ating kaibigan, bagong kaibigan, dahil pinakilala siya sa atin through our director, Direct Mark Cesar Ola, J. Nerva Montenegro. Thank you so much for coming over and for visiting us in our studio. Also, a special shout out kay Doktora Bel Magturo. Pasensya po at na-miss ko. Meeting nyo. Yun yung talagang challenge ko kapag ang rami nating mga aktibidades. So, na-miss ko yung aking schedule for today. Pasensya na po, ako'y nahingi po ng paumanhin sa iyo dahil hindi po ako nakarating. I understand, napakarami po mga kliyente na naghihintay, pero I was not able to come. Sayang, ang laki po talaga ng panghihinayang ko. So, special shoutout sa aking kaklase dyan, si Glycel Marciano. Ito, gusto ko lang mag-comment, partner,
Pero parang dapat sa Marinduque yung sa your service ito. Para po ito doon sa market administrator dito sa bayan ng Buwak. Kapag mag-i-implement po kayo ng batas trapiko, lalong-lalo na partner dahil pinag-uusapan nga natin yung hirap ng parking dito sa bayan ng Buwak, particular dito sa poblasyon. Siguraduhin po ninyo na yan po ay ini-implement sa lahat. Huwag lamang pong sa iilan para fair and square po ang ating pong pagpapatupad ng batas trapiko. At para naman po sa kabuuan, sana'y magkaroon na talaga ng maayos at dissenting parking space dito po sa bayan ng Buwak. Sapagkat sabi nga ni po, yan po yung isa sa matinding problema na kaharapin ng bayan ng Buwak sa mga darating po ng mga panahon. Dahil sa pagrami po ng tao, pagdami ng mga sasakyan, dahil partner, hindi lamang naman mga taga-Buwak ang namimili at dumarayo dito sa bayan ng Buwak dahil ito nga yung capital town. So ibig sabihin, ito yung binibisita ng ilan sa mga mamamayan o marami sa mga mamamayan mula sa iba't ibang bayan dito po sa ating bayan ng Buwak. Kaya sana ipagtuunan niya ng pansin. At sana talaga, yun lamang maging fair and square lagi sa pagpapatupad ng batas dahil tayo naman po'y sumusunod. Ayusin lamang po ang pagpapatupad nito. At partner, alam mo talagang sana ay mabigyan ng pansin yan dahil ang pagdami sa sasakyan sa Marinduque ay hindi naman talaga mapipigil, At wala pa talagang yung lubos na pagluluwag, talaga napansin natin yung trapiko ay talagang humihigpit na. And talagang challenge din ito sa amin, sa side po namin dito sa Marinduque News Network. Dahil yung aming pong studio ay talagang nandito po sa sentro. Kaya talagang minsan mahirap po sa side po namin na yung po mga schedule po ng aming pong programa, balitaan, may mga gadget, mga computers po tayo na binababa minsan sa ating mga sasakyan. Nakaranas ako partner, doon ako nagparada sa may malapit dyan sa circle. Tapos may mga dala tayo. Pagbalik natin, hindi ako makatuloy dahil umulan, ang lalim po ng baha. Yon. Actually, isa sa mga gumawa ako ng insight about that dahil tama naman po at merong panukala mungkahin na doon nga ni ang oval. Ano bang tawag dyan sa oval natin dito sa bayan ng Buwak? Ang gawing parking space para doon sa mga pribado at pampublikong mga sasakyan. Actually, nandyan nakapark ngayon yung mga jeepney, So, at the same time, yung mga tricycle. Pero, ang napakadelikado, tag-ulan ngayon. At kapag bumuhos ang malakas na ulan, tiyak po yan. Yung daanan, patungo po dun sa oval, yan po inabaha. At mataas po ang tubig dyan. Kaya, at the same time, partner, medyo mahirap talaga and very challenging na magpark dyan sa oval dahil kapag ikaw ay inabutan ng ulan, napakaputik po ng daan. Lalo na kapag kita'y nakadamit ng husay, nakapormal, talagang bit natin ang ating pong mga sapatos. Gayunpaman, ating pong sinasaluduhan ang lahat ng mga bumubuo sa Buwak Enforcer Team dahil sila po ay mahaba ang PC at napakamapagpasensya. Alam nyo, natutuwa po ako dun sa mga ilan ng mga kasama natin dyan, yung mga Buwak Enforcer Team dahil talaga namang napaka maunawa dangala at may ilan po talaga. Actually may isa akong na encounter na talaga namang siguro ay natsampuhan lamang talaga. Pero sana talaga kung magpapatupad, sana fair and square. At in fairness naman sa Buwak Traffic Officers napakiusapan naman natin. One time talagang may mga dala po tayo. Sabi ko nga, sir, araw-araw ito, Monday to Friday, talagang ito yung challenge namin. From 2 o'clock or 1 o'clock in the afternoon hanggang alas 5, nandiyan yung mga programa namin na talagang hindi maiwasan, may mga ibinababa at inaakyat kami mga gamit dito sa ating studio. At alam natin na talagang mayroong implementation ang DILG dun sa road clearing. Pero sana makita din ito na bago ito ipatupad itong road clearing na ito, sana naman ay mayroong sapat na lugar na paglalagyan yung mga sasakyan. Para hindi naman na pupulaan o kumbaga nagrereklamo yung mga tao at one time ay mapipicturean pa yung sasakyan natin, partner, ha? Well, ito yung nangyari actually. Hindi, ito yung recent ko experience. So, nagpark ako, mabilis. May abot lamang akong kwarta. Tapos,
dumating yung market administrator daw. Tapos ako naman, bait naman kita, di umalis na agad kita. So nagpark kita, umikot kita dun sa oval, kahit malayo yan. So dahil yun naman talaga, kailangan nating sumunod, Pagbalik ko, may nakapark doon sa pinagparkan ko mismo. Oo, at dalawa pa, hindi lang isa, dalawa. So, ang sinasabi natin, kung magpapa-implement ng, dahil sumunod naman tayo, so kung mag-i-implement ng ganyang mga rules o traffic rules, dapat ay sitahin din yung mga sumusunod. Yun lang naman yun kasi sumusunod ka naman. Oo. So, siguro nga talagang medyo mahaba-haba itong usapan tungkol dito sa trapiko, and parking area dito sa bayan po ng Buwak. And hopefully, maging maayos po ito, maplano ng maayos ng ating pamahalaang pambayan, At alam naman natin, may mga plano na dyan, at sana nga ay mas mapabilis yan dahil alam natin na pag nagluwag na, hopefully, magluwag na, itong ating alert level dito sa ating probinsya, maraming mag-uuwian, maraming mga sasakyan. Ngayon pa lamang nga, partner, mga bandang alas 4 yung uwian, talagang mararamdaman mo na yung grabing trafiko. At talagang medyo challenge. Hindi, partner, alas 5. Pag alas 5, 4 to 5, siguraduhin mo. Ang traffic, yung galing dyan sa bahagi ng Santol, papunta dito sa may Pure Gold, kahabaan ng ano bang street yan? Moralion? Oo, yun yung National Highway. Yung National Highway dito, nako. Talaga namang ramdam na ramdam. Sabi nga nung ilan nating mga kababayan, sir, paano pa kung pasukan? Oo. Pero hopefully naman, partner, pagka nabuksan na itong diversion road, yung Bangalon by tabi, luluwag-luwag na dahil yung ilang malalaki mga sasakyan, yung mga tracking services, hindi napapasok ng bayan ng Buwak. Kaya yun din yung naantabayan natin. Dahil minsan pag may mga lakad po tayo, mas mabilis na dyan. Kung tayo pupunta dyan sa area po ng MSC, ay pwede na tayong dumaan dyan pagka nabuksan na talaga. Pero maliit lang na porsyento yan, partner, para doon sa tinatawag natin na proper and decent parking space. So, I guess, hanggat walang malaki at maayos na parking space dito po sa poblasyon ng Buwak, talagang mararanasan natin ang hirap ng pagpapark at the same time yung mga traffic magiging congested palalo yung mga daan. Dahil ang luluwag lang naman, partner, di yung mga national highway. Kung magkakaroon nga ng diversion road, yung sa binanggit mo na kanina. Malalaman natin yan. Malapit ng eleksyon kung ano ang magiging plataforma nito mga nahangad. At kanya-kanyang plano. Ang nakakatakot, partner, baka maraming mga promises. Sana naman sometimes, hindi nagkakaroon ng katuparan. Pero tayo'y hopeful, tayo umaasa na sana magkaroon talaga ng katuparan at bigyan din talaga ng karampatang pagtugon yung mga suliranin at bagay po na yan. Alright, dire-diretso na po tayo sa atin naman pong pagkaing pangkaluluwa. Ayan, at ang ating pagkaing pangkaluluwa ngayong hapon ay mula po sa aklat ng sulat sa mga taga-Roma, Kapitulo 10, versikulo 13. Sapagkat ang lahat na nagisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangliligtas. Amen. Alright, at mga kababayan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok, pagsubaybay at pagsuporta sa atin pong balitaan sa sentro ng Pilipinas. Mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Sa pangalan po ng aming mga kasama, Direk Mark Cesar Ola. Sa amin pong scriptwriter, Mr. Maki Nardo. Sa aming technical head, Mr. Jopit Lumagbas, and of course sa amin pong head ng admin and finance, Mr. Santino Latorena. Ako naman po, Romeo Matac Jr., ang inyong naging tagapagbalita. At ako naman po ang inyong kabayan, Kuya Adrian Rosales. Magkakitaan, magkarinigan po tayo sa kaparehas na oras at himpilan sa mga susunod na araw. Dahil bukas po, wala pong pasok, holiday po bukas, November 30. Bukas? Bonifacio Day. So, sa mga Andres ng tahanan, sa inyo po, ang aming pagpupugay. Alright, God bless everyone. Muli po, ako po si Romeo Mataak Jr., inyong nakasama. At ako po muli ang inyo pong kabayan, Kuya Adrian Rosales. Mabuhay ang Marinduqueño saan mang panig ng mundo. Ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas.